Put your hands together and clap it to the Lord like this. Let's sing it together. Thanks be to God. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, Come on. who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Oh, Thanks be to God, who's got the victory. yes, He does. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Oh, Thanks be to God, who's got the victory. we have overcome the world by the blood of the Lamb, and loving not our lives even unto death. The word of our testimony tells the world about His love as we shout unto the nations. He's coming back. Oh, He's coming back. Shout it out now. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Yes, Thanks be to God, who's got the victory. through the blood of our Savior, we are set free from the curse. Jesus is the one and only lasting sacrifice. He has conquered Satan's power. No more shall we be ashamed. Just as He defeated death, we shall never die. No, we shall never die. Oh, Thanks be to God, who leads us in His triumph. yes, He does. Thanks be to God, Thank you, Lord. who's got the victory. Oh, Thanks be to God, who leads us in His triumph. yes. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, Come on, clap your who hands. leads us in His triumph. Whoa, whoa. Thanks
Jesus, we will praise you forever and ever, God. Good morning, magandang umaga sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay. Lunes na naman po. And today is July 13, 2020. At ngayon po ay araw ng Lunes. Kumusta po ang ating mga gawain kahapon? Sa lahat ng mga taga-subaybay na nagbalik na sa inyong mga gawain sa simbahan. Alam kong na-miss ninyo ang mga kapatiran dahil matagal natin silang hindi nakita. Yung iba naman ay naghihintay pa lang ng announcement ng kanilang pagbabalik sa gawain ng Panginoon. So purihin ng Diyos dahil alam niyo ho, ang kanyang biyaya ay napakasagana sa atin at araw-araw tayong sinusustain ng kanyang mayamang grasya, ang kanyang pagmamahal, pag-ibig at katapatan. At binabati natin lahat ng ating mga giliw ng mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng buong mundo sapagkat ayon po sa aming survey ay napakaraming bansa po ang represented sa ating araw-araw na gawain dito po sa Daily Devotionals. Maraming salamat po sa pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay kahit na napakaaga dito po sa Asia, 7:30, hindi naman napakaaga actually. Yung iba maari ay naghahanda na sa pagpasok sa kanilang mga trabaho. Yung iba naman sa North America ay patulog pa lang sila dahil gabi naman ng Sunday sa kanila. Okay, so manalangin po muna tayo bago ko po i-present ang gospel, ang salita ng Diyos ngayong mapagpalang umaga. Let us pray. O our God in heaven, we continue to honor you and praise you because of who you are, because you are our God and you are so faithful. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. At nag-expect kami ng marami pang biyaya na tatanggapin namin sa araw na ito at sa araw-araw na dumarating sa buhay namin. Pagpalain niyo kaming lagi at maranasan namin di lamang ang biyaya ng inyong salita, kundi biyaya ng kalusugan, blessings of good health and long life and breakthrough sa bawat aspeto ng buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Ngayon po ay ipapresent natin ang salita ng Diyos at ang aking topic po ay I am ready. I am ready. Kayo po ba ay handa na? I am ready nga po ang ating topic. At ang ating pong babasahin ay hango, ang key passage ay 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 10. 2 Corinthians 1, 8 to 10. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 po muna tayo. Ang sabi sa 8, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Verse 9 po tayo, indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. Verse 10. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. Blessed be the reading
of the Word. So, dyan po ang ating pag-uusapan. Ito ay pangalawang sulat ni Pablo sa simbahan o sa mga mananampalataya sa Korinto. At ang kanyang exhortation sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, sabi niya, we do not want you to be uninformed. Okay? Patungkol saan? About the hardships we suffered in the province of Asia. So sinasabi niya na kahit kami ay mga lingkod na ng Diyos, ay nais kong ikwento sa inyo na kami ay nagsasuffer din. Na meron din kami mga hardships, mga pinagdadaan ng mga sufferings sa province of Asia. Sabi niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya sa Korinto. Sila ay nasa great pressure, under great pressure. At ang ginamit na word ay far beyond our ability to endure. Na ang mga pagsubok naming pinagdadaanan ay parang higit na sa kakayanan naming magtiis. Parang higit na ito sa kakayanan naming magtagumpay. Kaya ko ibinabahagi ito sa inyo, sabi ni Pablo, upang huwag kayong mawalan ng pag-asa sa inyong mga buhay. Ang aming mga puso, sabi niya, we felt the sentence of death. Kaya nga, tama nga yun, beyond their ability to endure. Pero sabi niya, but this happened. Ngunit itong mga bagay na ito ay dapat mangyari upang hindi kami manangan sa aming mga sariling lakas, kundi umasa sa Diyos, na siyang bumubuhay mula sa mga patay, o na siya ang nabuhay mula sa mga patay. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him, we have set our hope that He will continue to deliver us. Si Apostol Pablo po ay humarap sa mga sirkumstansya na higit sa kanyang lakas. Humarap sa mga sirkumstansya na higit sa kanyang kakayanang magtiis at magtagumpay. Hanggang sa punto ng tinatawag na malalagay pa sa panganib ang kanyang sariling buhay. At ginamit niya itong kanyang mga experiences bilang testimony sa mga kapatid niya sa pananampalataya sa Korinto na nagtitiis din sa mga pagsubok dahil sa kanilang mga pananampalataya. So, kumbaga, yung experiences ni Apostle Paul na hindi magandang experiences ay kanyang ginamit upang ang kanyang mga kapatid sa Korinto ay ma-encourage sapagkat sila din ay dumadanas ng iba't ibang uri ng mga hardships at mga testings. Paul was not shaken by the hardships and sufferings he endured. Okay? Hindi po siya nayanig, hindi siya natinag sa mga matitinding mga pagsubok at mga problemang pinagdadaanan sa kabila ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Tignan niyo po na kahit ginagawa na ni Apostle Paul ang kalooban ng Diyos, sumusunod na siya sa mga alituntunin ng Diyos, pero hindi siya exempted na dumanas ng pagsubok na sa kanyang tingin na nga ay higit pa sa kanyang kakayanang magtagumpay. He was not trembling and afraid of what Satan might use to try to defeat him. Hindi man lang siya kinabahan, hindi siya nanginig, hindi siya natakot sa anumang pwedeng gawin ng kaaway upang siya ay talunin, upang siya ay pasukuin sa kanyang desisyon na maglingkod sa buhay na tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo ang mga katagang,
Satan just about got me that time. I just barely made it. I'm so weak and tired, I just don't know how I'm going to make it. Hindi po yun ang litanya, hindi yun ang drama, hindi yun ang statement ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabing, muntik na akong mayari ni Satanas. Konting-konti na lang at ako'y matatalo na. At ako'y nakapagtagumpay, pero hinang-hina ako. Ako ay pagod na pagod. At hindi ko alam kung paano ako napagtagumpayan ang mga atake ng pagsubok at atake ng kaaway sa akin. Hindi po yun ang drama. Hindi yun ang presentation ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa Korinto. Hindi po yun. He didn't say that. Hindi yan sinabi yun. Something had been forged deep within his spirit. Meron siyang testimony. Merong testimony ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang espiritu. Alam niya na ang Diyos ang nag-provide, nagbigay ng katagumpayan sa lahat ng kanyang pinagdaanang sitwasyon. At ano ang sabi niya? He deliver us. Yan po ang papel ng ating Diyos. He will always deliver us. Amen? Hindi niya hahayaan ng anak niya, ang mga naglilingkod sa kanya, ay talunin, okay, gapiin ng anumang puwersa ng kadiliman. So hanggat tayo ay umaasa sa Diyos, He will deliver us. He knew that regardless of what he might face, God had provided victory for him in the future. At ang sabi niya, on Him, we have set our hope that He will continue to deliver us. Amen? Napakaganda po ang kanyang pagkakasalaysay. He will deliver us. Alam niya na sa kabila ng kanyang mga kinahaharap na mga problema, kinahaharap na mga pagsubok, na sa kanyang pisikal na pananaw ay tila mas malaki na sa kanya ang kanyang mga kinahaharap na mga sitwasyon. Ngunit muli niyang ibinaling ang kanyang testimony sa, but God had provided victory for us. Amen? Ngunit ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayan para sa amin. God had provided victory for him in the future. Sapagkat ang sabi niya, on Him, we have set our hope. Sa Kanya, amin nang itinuon ang aming pag-asa na ipagpapatuloy niya ang Kanyang pagsubaybay at pag-iingat sa aming mga buhay hanggang sa makita namin na kami ay makakaranas ng totoong pagtatagumpay. Hallelujah. It was knowing that God had provided victory for him in the past, present, and future. Alam naman natin, ang kanyang testimony ay lagi niyang sinasabi para encourage ang simbahan sa Roma nung sinulatan niya ang mga kapatiran natin. Nung sulatan niya ang simbahan sa Efeso, sa Pilipos, sa Galacia, nung sulatan niya ang kanyang mga sinasanay na maglingkod, katulad nila Timoteo, nung sinulatan niya ng 2 beses ang Thessalonica, at marami pa sa kanyang mga epistles o mga liham, mga sulat, ay hindi niya inaalis ang pagpapatutuo na sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdadaanan dahil sa katapatan niya sa paglilingkod, laging nangingibabaw sa kanyang istorya na ang Diyos ang tumulong sa kanya, nagawa niya noon, ginawa niya uli ngayon, at ang sabi niya,
gagawin niya uli bukas para sa akin. So it was knowing that God had provided victory for Paul, or the Apostle Paul, in the past, the present, and the future, that enabled him to face death without fear, in complete victory. Na siya ay kinaya niyang harapin ang lahat ng pagsubok hanggang kamatayan, na hindi siya natakot hanggat hindi niya nakamtan ang ganap na pagtatagumpay. Yan po ang ating ine-expect sa buhay natin ito, na maranasan natin ang ganap na pagtatagumpay sa buhay nito. Amen? And as he was preparing to die, he said sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, ang pangalawang sulat niya sa kanyang tinuturuang batang pastor na si Timoteo, ang sabi niya, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." Hallelujah. Kita niyo po, mga minamahal, na hindi siya kinabahan sa kanyang pagharap sa kamatayan, hindi siya kinabahan sa anumang pagsubok na kanyang pinagdadaanan, hindi siya kinabahan sa threat, sa trato ng anumang panganib, bagkus sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang sabi niya, "For I am now ready to be offered." Handa na ako para ialay. Dumating na ang oras ng aking paglisan sa mundong ito. Wow! Kung ikaw ba naman ang sulatan ni Apostol Pablo ng ganito, na ang kanyang pagpanaw ay pagpanaw ng may kahandaan. Di ba? 2 Timothy chapter 4 verse 6. He wasn't afraid of any of the circumstances he would face. Hindi siya natakot sa anumang sirkumstansya na kanyang kahaharapin sa kanyang pagmiministeryo. Hindi siya natatakot sa anumang pagsubok o sirkumstansyang kanyang kaharapin sa kanyang pagsunod sa Diyos. At ang sabi niya, anumang oras na ako'y papanaw na, anumang oras na ako'y tawagin na, ako'y uuwi na sa tunay kong tahanan, sabi niya, I am ready. Ako ay handang-handa. Meron siyang kahandaan sa lahat ng pagsubok sa buhay niya, at kung ito ay magdadala na sa kanya sa piling ng Diyos, at kung ito ay magsasabing ito na ang katapusan ng kanyang buhay, ni katiting na takot, ni katiting na pangangamba at panginginig ay hindi niya naranasan, sapagkat alam niya, siya mismo ang nagsabi po, na ang kapag wala na ako sa katawang ito, ay nasa piling na ako ng Diyos. Pero habang ako ay nasa katawang ito, wala pa ako sa piling ng Diyos. Ang sabi nga niya, mas gusto ko nang pumunta doon, dahil mas magandang lugar yon. Pero alang-alang sa inyo, nais kong dito muna ako upang ang buhay ko ay mapakinabangan nyo pa. Grabe po, ang tao kapag hirap na, malimit ang sinasabi, kunin mo na ako, Panginoon, sapagkat hirap na ako. Pero never nating narinig si Pablo na bumanggit o sumambit ng ganitong mga kataga. Nahirap na ako, Panginoon, kaya kunin mo na ako. At kamatayan na ang kinahaharap ko, kunin mo na ako. Never na sinabi ni Apostol Pablo. Bagkus ang sabi niya, 2 Timothy 4:6, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." He wasn't afraid of any of the circumstances he would face, because he said, ang topic natin,
I am ready. Ako ay handa na. Tayo mga kaibigan at mga kapatid, masasambit din ba natin ang parehong kataga na sinabi ni Apostol Pablo na ako ay handa na ang buhay ay ialay sa iyo at dumating na ang oras, takdang oras na ako'y lilisan na sa mundong ito at pupunta na sa presensya ng Diyos. Ako ay handa na. Hallelujah! Diyan ako humahanga sa ating kapatid na si Apostol Pablo sa kanyang kahandaan ng pag-uwi na sa tunay nating tahanan. Purihin ang Diyos. Total na pag-uusapan natin ang kahandaan sa pag-uwi. Yung pagpanaw ng ating kapwa manggagawa na si Pastora Mira Tabing Fariñas ay hindi nawala sa atin, kundi ito ay nagtungo na sa tunay na tahanan natin. Nasa piling na siya ng Panginoon. May mga taong nagpapaalam na mga taong malalapit sa puso natin. Nung isang araw po ay nagpaalam na rin ang isa sa aking mga spiritual father, isa sa aking mga spiritual mentor. Dalawa na po sa aking mentors ang nasa piling na ng Panginoon. Ang una po, siyempre ang kinikilala kong spiritual father ko po, si Brother Ronald Remy sa panahon ng Corpus Christi Community Church noong 1984. Noong 1990 naman po, siya ay pumanaw na. Malaking kawalan sa aking, kumbaga dahil 1990, 6 na taong Kristiyano pa lang ako at ilang taon pa lang ako naglilingkod sa full-time service. Para bang ang pakiramdam ko nung pumanaw yung aking spiritual father ay nawalan ako ng sandigan. Pero lalo kong nakita na instead na yun ang aking pananaw, ikinonsider ko na ito ay hamon sa akin, challenge sa aking paglilingkod. Natularan ang kanyang commitment sa ating Diyos. Amen. At isa pang pumanaw, umuwi na sa tahanan natin, ay ang aking pangalawang spiritual mentor, si Prophet Dr. Morris Cerulo. 1931 to 2020 po ang kanyang naging kasaysayan dito sa mundong ito. At nung nagpaalam siya at the age of, kung hindi ako nagkakamali, 89, ay ako'y nabigla sapagkat marami pa siyang pwedeng gawin. Lagi namang ganon. Marami pa siyang pwedeng gawin. Pero sila mismo mga kinukuha ng Panginoon ay may kahandaan na sa anumang oras na sila'y tawagin ng umuwi. Ganon din si Apostol Pablo. Sabi niya, ako'y handa na. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Nawa, sa mga oras na ito, alam naman po natin na ang buhay natin ay dapat laging handa din sa anumang tawag ng Panginoon. Kung ito'y tawag ng paglilingkod, handa tayong yes sir. At kung ito'y tawag ng pagpapahinga, handa din tayo. Amen? At habang buhay tayo, gamitin natin ang ating mga katauhan para maging blessing sa nakararami. Purihin ang Diyos. Nadako po tayo sa ating declarations ngayon. Ito po ang ating declaration ngayong umaga. Sabihin natin, God has provided victory for me in the past. He gives me victory in the present and future. I am ready for any and everything through His power. Amen. One more time.
God has provided victory for me in the past. He gives me victory in the present and future. I am ready for any and everything through His power. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po at mamaya 1:30 balik po tayo para sa ating Hope Hour. Mamayang gabi naman ang ating Hebrews at huwag nating kalilimutan na laging kumapit sa Diyos, laging umasa sa Kanyang kapangyarihan. Ano man ang dumating sa buhay, tagumpay man o pighati, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Ito po ang inyong Bishop Rene Alog. Shalom. Oh yeah! Put your hands together and clap it to the Lord like this. Let's sing it together. Thanks be to God. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, Come on! who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Oh, Thanks be to God, who's got the victory. yes, He does. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. We have overcome the world by the blood of the Lamb and loving not our lives even unto death. The word of our testimony tells the world about His love as we shout into the nations. He's coming back. Oh, He is coming back. Shout it out now. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Thanks be to God, who's got the victory. Thanks be to God, who leads us in His triumph. Yeah, Thanks be to God, who's got the victory. through the blood of our Savior, we are set free from the curse. Jesus is the one and only lasting sacrifice. He has conquered Satan's power. No more shall we be ashamed. Just as He defeated death, we shall never die. No,